Pagkatapos ng pagtataksil ng asawa ko, nagtagal pa ang aming pagsasama ng 6 na taon. Sa panahong iyon, nagkaroon pa kami ng anak na babae. Nang akalain ng lahat na maayos na ang aming buhay, nag-file ako ng divorce. Nagtaka siya, bakit? Hindi ba maayos ang ating pagsasama? Anong napapansin mo? Inilahad ko ang listahan ng mga ari-arian. Sa 6 na taon na ito, ang mga ari-arian ng pamilya ay lumobo sa 6 na bilyong yuan. Pagkatapos ng divorce, gusto mo bang maging magkasosyo sa shares o bayad na pera? Bahala ka na. Sa 6 na taon na ito, hindi ko naisip na tuluyan na tayong magbabati. Lalo na't isinilang ang aming anak na si Mi. Sayang lang, 6 na taon na ang nakalipas, ang insidente sa Thailand ay nakakagulat. Si Liu Ruyan at ang kanyang kasosyo, si Secretary Nan, ay nagkasama matapos uminom. Pagkatapos ay kinikilala siya ni Secretary Nan. Ang pagkalat ng balita ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng shares ng kumpanya na nawala ang 2 bilyong yuan sa isang gabi. Sa loob lamang ng 1 linggo, tinalikuran ko ang aking dangal para samahan si Liu Ruyan sa mga aktibidad. Nagpost ako sa Weibo upang suportahan siya at hangarin na malagpasan niya ang pagsubok. May mga nagsasabing malaki ang aking puso, matalino, at may pananaw. Mayroon ding nanunuya sa akin na kumakain lang ako ng pera ng babae. Kailangan kong lunukin ang aking galit. Ngumiti lang ako at hindi kailanman sumagot. Matapos humupa ang kaguluhan, tila nagsisisi na si Liu Ruyan. Bumalik siya sa pamilya at naging masigasig. Ngunit natuklasan ko na ang kanyang pagmamahal at kasinungalingan. Hindi na ako magpapatali. 1 taon na ang nakalipas, ang lalaking minahal ko noong estudyante pa ako, si Zhu Bichen, ay naghiwalay. Bitbit ang 6 na taong gulang na anak na babae, tahimik siyang umuwi sa bansa. Mayroon siyang isip at nanirahan siya kasama si Zhu Bichen sa isang bahay na parang hindi bahay. Bihirang makita ni Mi ang kanyang ina sa 1 linggo. Sa katunayan, si Liu Ruyan ay may maraming oras. Siya ay isang babaeng may talento sa pamumuhunan. Sa loob ng wala pang 3 taon, nakapag-ipon na siya ng sapat na yaman para sa pagreretiro. Sa kasagsagan ng kanyang karera, hindi niya tinamasa ang mga paghihigpit ng mundo sa labas, tinanggal niya ang huling posisyon bilang direktor, at mula noon ay naging isang napakalayang mamumuhunan. Ang masasabi ko lang kay Mi ay, mahal kita, anak. Ang iyong ina ay abala. Tumango si Mi na nalilito. Si Liu Ruyan ay talagang abala. Busy siya sa pagbabantay kay Zhu Bichen sa pagtingin sa mga bahay, pagbili ng mga bahay, at paghahanap ng paaralan para sa 6 na taong gulang na anak nito. Nabalisa siya na baka malungkot ang maliit na babae. Nagbigay pa siya ng 10 milyong yuan sa paaralan bilang donasyon sa isang library. Nagpadala pa siya ng sarili niyang pribadong abogado upang tulungan si Zhu Bichen sa kanyang kaso ng divorce para sa paghahati ng ari-arian. Ang dating mahirap at tahimik na si Zhu Bichen ay dapat na sinusuportahan ni Liu Ruyan. Nabubuhay ng masagana at napakasaya. Tila iba na ang kanyang pananaw. Hindi na kailangang mag-alala si Liu Ruyan na ang kanyang mga aksyon ay magdudulot ng pagbagsak ng stock market. Tamasa niya ang pinakamapag-aksaya at malayang panahon pagkatapos ng tabumpay. Sa totoo lang, para sa mga mag-asawang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, tulad natin, ang diborsyo ay hindi madaling sabihin. Nagulat si Liu Ruyan. Hinihingi mo ba ang kaluwagan ni Bichen? Tinaas niya ang kilay, nagulat. Tila naghahanap ako ng gulo. Siya ay nahihirapan ngayon. May kakayahan akong tumulong. Mahalaga ang pag-ibig noong nag-aaral pa tayo. Hindi tayo nagkukulang sa ganitong damdamin. Zhu Bichen, maaari ka bang magkaroon ng mas malawak na pananaw? Ang liham ng pag-ibig na nasa safe, itatapon ko. Sa mga taong ito, si Liu Ruyan ay aking asawa at aking mentor. Palagi siyang nakatataas na nagbibigay ng puna sa aking mga solusyon. Kung hindi ko ito ipinagpapatuloy, tiyak na hahawakan niya ang pangalan ng kanyang dating kaklase. Sinira mo akong walang silbi, binuksan mo ang aking safe. Natigilan siya. Minsan ko lang siyang pinaalalahanan, noong nag-1 buwan si Xiaoming, pinakuha mo sa akin ang mga dokumento sa drawer. Noong panahong iyon din, kinuha ni Liu Ruyan ang 50 milyon mula sa kanyang premarital assets bilang kita ng pamilya. Na naging tulay ko sa mundo ng pamumuhunan. Nag-isip siya noong 40, medyo nahihiyang sinabi. Bata pa lang iyon. Kung gusto ko talagang magkaroon ng kahit ano kay Zhu Bichen, bakit ako gagawa ng ganito kalaking kaguluhan? Habang nagsasalita, muli siyang naging matwiran, hindi kami nagkasama noon. At ngayon ay mayroon na kaming anak, mas lalong imposible. Huwag ka nang gumawa ng gulo, okay? Sa tuwing may hindi pagkakaunawaan, palaging ginagamit ni Liu Ruyan ang ganitong mataas at malalamig na paraan. Ngayon, ayoko na itong tiisin pa, Liu Ruyan. Hindi mo na kailangang ipaliwanag sa akin. Pag-isipan mo kung paano mo ipapaliwanag kay Xiaomi. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong niya na may pagbabantay. Kailangan ko pa bang sabihin? Sa 1 taon na ito, 1 beses nagkasakit ng pneumonia si Xiaomi at 3 beses nag-absent.
Nasaktan sa eskwelahan isang beses, binubugbog ng mga kaklase ng kalahating taon. Bilang ina, nandoon ka ba kahit isang beses? Napatayuan ng kilay si Liruyan, nagliwanag sa kanyang mga mata ang pag-aalangan. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi natural na sinabi, ang mga bagay ni Xiaomi, hindi ba't ikaw ang laging humahawak? Kung mahirap, dapat sana ay kusang sinabi mo sa akin. Totoo, ganoon ang mga taon na lumipas. Tinitignan ko siya, wala kaming reklamo ni Xiaomi. Pero alam mo, kalahating taon na ang nakalipas, lumipat si Xiaomi sa Qingteng. Nagulat si Liruyan. Hindi siya nakapagsalita ng kalahating taon. Tumawa ako ng mapait. Palagi talagang naniniwala si Xiaomi na magaling ka. Ngunit nakita niya mismo kung paano ka nagpapalipad-lipad para sa batang babae na nagngangalang Tao-Tao. Narinig niyang sinabi ni Tao-Tao sa guro at mga kaklase na ang kanyang ina ay si Liruyan na kayang bumili ng kalahati ng Haishai. Ang silid-aklatan ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Nagalit si Xiaomi at nakipagtalo kay Tao-Tao, ngunit walang naniwala na siya ang iyong anak. Dahil hindi mo siya kailanman sinundo sa eskwelahan, ngunit nag-donate ka ng silid-aklatan para kay Tao-Tao. Nagtapos ang bagay sa pambubugbog sa emosyon ni Xiaomi. At paghihiwalay, nabalitaan ito ni Liruyan at labis na nasaktan, ngunit hindi siya madalas mag-isip para sa sarili. Ginagaling niya lang ang kanyang galit sa akin. Zubsing dyan, si Xiaomi ay hindi makapagsalita ng maayos. Hindi ka ba marunong magsalita? Bakit hindi mo sinabi sa kanila ang totoo? Sa listahan ng paaralan, pinagbawalan mo ang sarili mong pangalan na ilagay upang hindi mahirapan si Xiaomi, kaya hindi kailanman naranasan ni Xiaomi sa paaralan. Ang pagbibigay-pugay sa kanyang ina. Napasigaw siya, naiinis na hinahaplos ang kanyang buhok. Kung gayon, dapat ay direktang sinabi mo sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa paglipat ni Xiaomi sa paaralan? Hindi ko sinabi. Sinabi ko sa iyo, malapit nang pumasok si Xiaomi sa Qingteng Elementary. Gusto kong lumipat ng klase ng kalahating taon ng mas maaga. Hayaan mo siyang mag-adjust sa kapaligiran. Bumalik ka sa akin na may isang simpleng okay at nagbago ng isip. Napahinto ako. Pagkatapos, nalaman ko na lang sa balita. Noong araw na yon, naalis siya at sinundo ng isang estranghero. Kailangan mo ng suporta ni Zubichen. Nagmartsa si Liruyan upang kunin ang kanyang anak at tumingin sa akin. Hindi alam ng tao ang kanyang pagkakamali. Sister Zubsing, sinadya niya akong pahiyain sa harap ni Xiaomi. Labis akong nadismaya. Dapat kinuha ko ang aming sertipiko ng kasal at ang sertipiko ng kapanganakan ni Xiaomi at sinabi sa iyo ang tungkol dito noon. Upang magpatawag ng isang buong pulong ng paaralan at patunayan na si Xiaomi ang iyong anak. Ang negosasyon sa Liruyan noong araw na yon. Bagaman ito ay nagtapos sa hindi pagkakaunawaan, ito ay matagumpay na nagawa siyang makaramdam ng pagdududa at pagsisisi. Ako ay nasa lahat ng malakas na posisyon. Ang seremonya ng diborsyo ay dapat na formal na ilagay sa agenda. Ang pagpayag ay hindi makatiis sa pagsubok ng panahon at hindi rin angkop para sa paulit-ulit na paggamit. Gamitin ito sa pinakamahusay na paraan. Kaya, iniwan ko si Xiaomi. Umalis ako ng mag-isa, hindi na nagtatanong o nagdudulot ng problema. Hindi ako pinigilan ni Liruyan. Inisip niya na matagal na akong nag-aalaga ng bata ng mag-isa. Isang pagpapahayag lamang ng aking kawalang kasiyahan. Narinig ko mula kay Bauma. Tinanggihan niya ang lahat ng mahahalagang kasunduan at kasama si Xiaomi sa buong oras, na naglalayong bumawi sa lahat ng nawala sa mga nakaraang taon. Bago matulog si Xiaomi, tahimik siyang tumawag sa akin. Papa, ang napakayabang na si Tao-Tao ay umiyak at humingi ng tawad sa akin ngayon. Tinanggap ko ito. Tumango ako at nakinig. Ang maliit na batang babae ay maluwag na nakalabas sa kanyang kulungan. Ang ama ni Tao-Tao ay napakagwapo. Hiniling niya sa akin na tawagin siyang uncle. Kung gayon, gusto mo ba siya? Nag-isip si Xiaomi. Napakalapit niya sa itsura ni Papa kapag siya ay nakangiti. Gayunpaman, hindi ko pa rin siya masyadong gusto. Kung gayon, huwag mo siyang gusto. Hindi mo kailangang ipilit ang iyong sarili. Malalaman ni Xiaomi sa hinaharap. Mayroon siyang kakayahan na gawin ito. Kapag handa na ang mga dokumento sa paghahati ng ari-arian, inimbitahan ko si Qinli na uminom. Jen, gumawa ka ba ng hakbang? Hindi ako inuutusan ni Zubichen kamakailan. Nakikita kong abala siya sa pagpapatakbo sa iyong Liruyan. Si Qinli ay pribadong abogado ni Liruyan, lalo na bihasa sa mga kaso ng diborsyo. Sa isang taon na ito, siya ay nagtatrabaho para kay Zubichen. Noong kami ay estudyante, sina Qinli at ako ay magkaibigan. Gayunpaman, kakaunti lamang ang nakakaalam sa labas. Nang marinig niyang naghihiwalay ako, nahulog ang kanyang tasa ng kape. Nalilito ka ba? 6 na taon na ang nakalipas, hindi ka tumugon noong hindi ka pa nakakabit o nagkakaroon ng relasyon. Ngayon na 5 taong gulang na si Xiaomi, gusto mong maghiwalay. Uminom ako ng sigarilyo. Pagtingin sa ibaba at pagngiti. Ano ang makukuha ko kung maghiwalay ako noon? Nasaksihan ni Qinli ang aking kahirapan noon.
Ang lalaking iyon ay nagpadala sa akin ng mga mapanuksong larawan niya at niliruyan. Habang nagmamaneho ako, biglang napunta sa construction site ang aking paningin. Ang aking dibdib ay nabutas ng isang bakal. Isang linggo pagkatapos ng operasyon sa dibdib, lahat ay nagpayo sa akin na maghiwalay. Nagtapos ako mula sa isang kilalang universidad, isang kilalang scholar at popular na estudyante sa campus. Mayroon akong mayaman na karanasan sa trabaho. Sa panahong iyon, si Liu Ruyan ay nagsisimula pa lamang kumita sa mundo ng pananalapi. Dahil galing siya sa isang maliit na bayan. Wala siyang background at hindi siya gaanong pinahahalagahan sa industriya. Makipag-divorce ka sa kanya. Mas magiging malawak ang aking hinaharap. Hindi rin masyadong nasisiyahan ang aking ina sa kanya maliban sa siya ay taos pusong gustong pakasalan ka. Ang iba ay hindi kasing ganda ng iyong dating kasintahan. Hindi ako makikialam. Si Liu Ruyan ang babaeng pinili ko. Kung nagkamali si Ruzi sa pag-intindi, naniniwala ako sa aking sariling paghuhusga. Hindi ko rin hahayaang magtapos ako sa ganitong kalunos-lunos na paraan. Mula sa sandaling tinulungan ko siyang mapatag ang stock market at pinatawad ang kanyang pangangaliwa, hindi na siya ang aking asawa. Kundi isang kasosyo, bigyan mo ako ng 50 milyon. Depende na lang sa kanyang konsensya. Hindi ba't lahat ng investor ay tuso? Mag-inat ka. Walang bahid ng pagkakamali ang prenuptial agreement ni Liu Ruyan. Ngunit nagreklamo si Kinley, hindi pa ba sapat yan? Ako? Siyempre, hindi sapat. Sa kakayahan ni Liu Ruyan. Ano lang ito? Bumuntong hininga si Kinley. Iyon ay. Sa mga nakalipas na taon, ang paghuhusga ni Liu Ruyan ay nakakakilabutan. Ang kanyang mga ari-arian ay hindi mo mahuhulaan. Sumuko siya nang walang magawa. Patawarin mo ako. Hindi ko masasabi sa iyo ang eksaktong numero. Sa madaling salita, pinapayuhan kita, hindi mo dapat hiwalayan ang kasal na ito. Huwag hayaang mapunta sa labas ang pabor. Pagkatapos ng 6 na taon, nagpasya ka na, hindi mo na kailangang magmadali ngayon. Umiiling akong tumawa. Bumaba ang presyo at magsimula muli, iyon ang pagmamadali. Magbenta sa mataas na presyo at umalis, kumita ng marami. Kung sasabihing nagmamadali, nakikinabang na ako pero nagpapakipot pa. Sa huli, tinignan ni Kinley ang aking mga ulat sa pamumuhunan at sitwasyon ng ari-arian sa mga nakaraang taon at napabuntong hininga siya. 6 na bilyon. Diyos ko! Nakakagulat. Ngunit ano ang gagawin kay Xiaomi? Kung may plano ka na noon, hindi mo dapat siya ipanganak. Umiti ako ng bahagya. Walang aksidente sa aking buhay, pati na rin si Xiaomi. Kung hindi, bakit ganoon kalaki ang tiwala ni Liu Ruyan sa akin? Dahil sa katalinuhan ni Liu Ruyan, kung wala si Xiaomi. Marahil ay mapapahalagahan niya ang aking kabutihan at suporta, ngunit hindi niya ako ituturing na kasama niya. Ang kailangan ko ay hindi lang ang kanyang pera, kundi pati na rin ang kanyang pananaw sa pamumuhunan. Anong relasyon ang maaaring mas malapit kaysa sa dugo? Mahinahon si Kinley. Hindi ba masyadong hindi patas para kay Xiaomi? Paano? Siya lang ang aking anak. Si Liu Ruyan din makukuha niya ang lahat ng ating pagmamahal. Si Kinley ay nawala ng bait. Si Liu Ruyan din ano ang ibig sabihin nito? Noong 3 taong gulang si Xiaomi. Nagkamali siya. Ako ang bumabawi. Ito rin ang sinabi ni Liu Ruyan noong panahong iyon. Sa aking determinasyon na bumalik sa pamilya, hindi maikakaila ako at si Liu Ruyan ay nagkaroon din ng matatamis at masayang araw, lalo na bago siya nangaliwa. Sa paulit-ulit kong pagtingin sa iyong kaakit-akit na mukha, patuloy kong tinatanong ang sarili ko kung dapat na ba akong magpatuloy sa ganitong buhay. Ngunit hindi ako mapakali. Tinanong ko si Kinley, pinili niyang makipagtalik sa kanyang personal na sekretaryo. Sa kanyang talino, hindi ba niya naisip ang kahihinatnan kung matutulog siya sa akin o mas matatakot siya sa akin? Tinignan ako ni Kinley na may komplikadong ekspresyon, tila may malalim na pagkalito, at sa huli ay hindi siya bumaril. Tiyak na pinag-isipan niya yon, ang ganung uri ng pag-iisip ay hindi ko mapapatawad habang buhay. Sa huli ay tinanggap ni Kinley ang aking kaso sa diborsyo. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa 2 dako, matagal na akong nagtiis, oras na para bumalik ako kay Zhu Bichen. Sa hating gabi tumawag ako. Sa huling sandali ng aking buhay, may sumagot na boses sa kabilang linya, "Kapatid, lumabas ka at makipagkita ka sa akin." Sige, kapatid. Pasensya na ako sa nangyari kay Xiaomi. Hindi ko inaasahan na ang tao-tao ay gagawa ng paksyon sa paaralan gamit ang donasyon sa library. Gaano man kamapait ang pagtawag ko sa kanya ng kapatid, hindi niya ito hindi narinig ngunit nagkunwari siyang hindi alam at nakipag-usap siya sa akin na parang magkaibigan tayo. Mukhang talagang bumagsak na ang pamilyang Zhu, kaya si Xiaomi ay tatawagin siyang Tia. Karapat-dapat ba siya? Pasensya na, hindi mo kailangang magpanggap. Ang 10 milyon ay magpapamali ng iyong damdamin, ngunit si Xiaomi at ako ay hindi isipin ito. Sabi ko ng mahinahon, kailangan mo ba talagang kausapin ako sa ganyang pagmamataas na paraan? Sa huli, ako ang iyong nakatatandang kapatid.
Sinabi niya ito ng may pagpapaimbabaw, maniwala ka man o hindi. Ako at si Liu Ruyan ay walang kinalaman sa isa't isa. Ngumisi ako, alam kong naiinis ka sa pagiging kasintahan ko noon ni Song Wei lang 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit iyon ay ayon sa pag-aayos ng pamilya, at sa huli ay hindi ko siya pinakasalan, hindi ba? Biglang nagbago ang paksa ni Zhu Bichen, kaya pagkatapos ng 6 na taon, gusto mong muling agawin ang aking babae, tama ba? Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagkilala sa aking panlasa. Xinjian, huwag kang ganyan. Alam kong ang pagiging anak ng 4 na pamilya noon ay naging dahilan upang mawala mo si Song Wei lang, ngunit sinabi ko na sa aking mga magulang. Kung gusto mo, maaari kang bumalik sa pamilya anumang oras. Hinihiling ng iyong pamilyang Zhu ang mga bagay na walang kabuluhan. Mukhang ang Zhu ay nakakuha ng tunay na mga aral mula sa kanyang mga magulang, mahilig siyang maging kerida at pangalawa. Naiinis talaga ako. Ang aking mga salita ay naging masigla, ngunit walang nakakaalam. Si Hihailing, bago siya ikasal sa aking ina, ay nakialam si Zhu Shuni. Upang mabawasan ang dibidendo, 10 taon. Ibinasura niya ang kasal at naging manugang sa bahay ng pamilyang Zhu. Matapos siyang maging matatag sa pamilyang Zhu, inalok niya ang aking ina na ipanganak ako. Ang aking ina ba ay mahal siya. Siya ay hindi kailanman nakapag-asawa, handang maging kanyang lihim na pag-ibig. Ngunit sa kanyang pagtulog sa hating gabi, hindi siya mapakali. Hindi niya nais na gamitin ni Zhu Bichen ang mga ito upang ligaligin ako. Tahimik si Zhu Bichen sa linya. Natawa ako at aking isasabit ang telepono, ngunit biglang dumating ang isang pamilyar na boses, Zhu Qingji, labis ka nang gumagawa. Liu Ruyan, nagulat ako. Higit sa hating gabi, naroon siya sa tabi ni Zhu Bichen. Nasaan si Xiaomi? Hindi ko gustong makialam sa iyong mga usaping pampamilya, ngunit hindi mo dapat maliitin si Bichen at ang iyong ama. Ikaw ba ay isang ama? Ang kabutihan ng iyong mga magulang, sinasaktan mo sila sa ganyang paraan. Hindi nasiyahan si Liu Ruyan, ganito ang iyong pag-iisip kung bakit mo madaling sinasabi ang diborsyo. Sa tingin ko kailangan mong pag-aralan ang tungkol sa responsibilidad sa pamilya. Pinipigilan ko ang aking galit. Ano ang karapatan mong tanungin ako? Bilang isang ina at higit pa bilang iyong asawa. Naninindigan ako bilang isang asawang nakikinig sa usapan ng kanyang kabit at ng kanyang asawa. Sinusuportahan mo ba ang kabit mo? Zhu Xinjian bilang isang ina. Sa tingin mo ay walang masamang magulang, na ang lahat ng magulang ay mabait na tao. Sapat na. Bilang isang asawa, bilang isang ama, baka hindi ako ang pinakaperpekto. Ngunit sigurado akong mas mahusay ako kaysa kay Hihailing, ang pesteng iyon, daan-daang beses. Ang pagkakabuntis na ito. Hindi ba ako karapat-dapat na magkaroon ng karapatang magalit? Paano mo ako mapapatawad? Ano ang iyong karapatan na maging angkop? Alam mo bang si Zhu Bichen ay naglagay ng isang broadcast at nagtalo pa rin ng malakas kay Liu Ruyan sa telepono. Mula sa pamilya Zhu hanggang sa pamilya Song, nagtalo kami. Pagkatapos ay nagtalo sa aking dating kasintahan na si Song Weilan. Matigas ang paniniwala ni Liu Ruyan na ang aking orihinal na pamilya ay may kakulangan. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking lumang pag-ibig kay Song Weilan. Gusto niyang makipagkasundo ako sa pamilya Zhu. Ito ay para sa ikabubuti ko. Liu Ruyan, hindi ko alam kung kailan ka naging mapagmataas. Ang aking malaking unggoy. Ang boses ay nagpapalabas ng kahihiyan at gabi, at mayroon itong kaunting pagkasuklam. Noong napilitan akong umatras ng isang lalaking sekretarya. Hindi ako kailanman napunta sa sitwasyong ito. Sa wakas ay napagtanto ni Liu Ruyan na hindi maganda ang aking pakiramdam at mabilis na nagmadali pa uwi. Ang aking tugon ay inilubog ko ang telepono ng malakas sa night light at binasag ito ng may puwersa na nag-iwan ng mga piraso sa sahig. Pagkatapos ng ilang sandali sa hangin, ang buong katawan ko ay nasa gitna pa rin ng bagyo at bahagyang nanginginig, habang mayroon ding sukdulang pagiging kalmado pagkatapos ng kabaliwan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang sumulpot. Mabuti na lang. Hindi basta-basta makikipag-divorce si Liu Ruyan. Ito mismo ang magiging paraan. Pagkatapos, nagmadali akong bumalik. Pupuntahan ko si Xiaomi. Matapos makatulog si Xiaomi, marahil ay naapektuhan ako ng mga sinabi ni Zhu Bichen. Napanaginipan ko ang mga nangyari 6 na taon na ang nakakaraan. Noon ay katatapos ko lang magtapos sa Jingda, at dahil sa aking natatanging hitsura at nakakabighaning akademikong record. Maraming kumpanya ang nag-alok sa akin ng trabaho. Nang malapit na akong tanggapin ang alok ng Song Group, sumugod ang nanay ko sa aking apartment. Nagalit siya. Hindi ba si Song Weilan ang kasintahan mo? Bakit sinabi ng iyong ama na nakikipag-date siya kay Zhu Bichen? Pakinggan mo ako, hindi mo siya dapat hayaan na makipag-date sa kanyang anak na lalaki. Nag-date kaming dalawa ni Song Weilan ng pribado sa loob ng 2 taon. Naiwan lang ang bahagi ng paghaharap ng mga magulang ng 2 partido. Sino ang magaling? Bakit si Zhu Bichen? Bakit kinakalaban nila kami ng kanyang anak na lalaki?
Galit na napaluha ang nanay ko at pagkatapos ay hindi na siya makapagpigil. Patuloy niyang kinukwestiyon ako tungkol sa mga lumang isyu, kinamumuhian ang kawalan ng katarungan ng kapalaran sa kanya at sinisisi si Hihailing, ang lalaki, sa kanyang buhay. Ang kanyang pagod at mukhang pagod na itsura ay nagpagulo sa akin. Pero nagpapasalamat din ako sa kanya dahil ilang araw pagkatapos nito, habang nakikipag-date ako kay Song Weilan. Napadpad doon si Kilrea Song, kasama ang ilang kaibigan ng matataas na tao. Sumugod sila sa akin at sinampal ako. Pagkatapos ay sumigaw sila, narinig ko na si Emma Zhu noon. Sinabi rin sa akin ni Weilan na sipag mong magsumikap pero kung wala kang ama. Ma, huwag na. Hinila ako ni Song Weilan sa likuran niya, pinigilan niya ang kanyang ina sa pagsasabi pa. Nang kaming dalawa na lang ang natira, puno ng pagsisisi ang mukha niya, sinabi niyang maghintay ako. Aayusin niya ang lahat. Tinitigan ko siya sandali at umiling. 2 taon na. Kilala ko pa rin si Song Weilan. Isa siyang tao na may napakagandang asal. Bagamat mayaman sila, wala silang pagmamataas o pagiging mapagmataas. Ang pamilya niya ay, ang kanyang personalidad ang nagtatakda na marami siyang mas magandang pagpipilian. At alam ko rin na, sa kaibuturan, napakayabang niya talaga. Maaari siyang makipag-usap sa iyo ng masaya sa isang iglap. Ikaw ay isang kaibigan, pagkatapos ay makakalimutan kanya at pagkatapos ay mula sa kanyang emosyon. Karamihan sa mga tao ay hindi mahuhulaan kung siya ba ay sumasang-ayon sa iyo o naiinis sa iyo. Pagkatapos ng 2 taon, wala pa rin akong seguridad sa relasyong ito. Hindi ko matanggap. Ang mabangis na hayop sa aking dibdib ay pinipigilan ng aking mahinahon at mahinahon na puso. Ngunit bigla kong naisip ang aking ina. Naisip ko si Hihailin, naisip ko si Zhu Xuanye. Ako at si Song Weilan ay tiyak na magiging biktima ng isang arranged marriage para sa pagiging pantay ng panlipunan. Hindi ko maintindihan. Nailarawan ko sa aking isipan ang imahe ng aking ina na kusang loob at hindi mapakali. Ang aking pakiramdam ay biglang naging kalmado. Kapag nakikita ang iba na nawawala sa sarili, dapat mong subukan ito sa iyong sarili. Ang aking tingin ay naging determinado. Ako, si Zhu Xingjie, ay hindi kailanman hahayaan ang aking sarili na maging tulad niya, isang mangmang. Isang taong naglalabas ng kanyang sakit para pagtawanan ng iba. Lumayo ako ng ilang hakbang at magalang na nagpaalam. Lubos akong nagpapasalamat kay Miss Song sa 2 taon ng samahan at tulong. Sapat na, may bahid ng kulay abo sa kanyang mga mata. Xingjie, hindi ka naniniwala sa akin. Umiling lang ako. Miss Song, maghiwalay na lang tayo ng maayos. Pagkatapos ay tumalikod ako at umalis na naglalagay ng pinakakumpleto at marangal na pagtatapos sa ating relasyon. Nang malaman niya na naghiwalay ako, sumugod siya sa aking apartment at sinira ang lahat at pagkatapos ay tinawag akong walang silbi. Akala ko makakaangat ako sa pamamagitan mo pero wala kang silbi. Sayang lang ang iyong kagandahan. Ano man ang iyong maging magaling sa pag-aaral, kung wala kang pamilya, sino ang makakakita sa iyo? Matapos niyang ilabas ang kanyang galit, hinawakan niya ako na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Anak, kahit hindi mo mapangasawa si Song Weilan, hindi kinakailangang maghiwalay kayo. Ang babaeng tulad niya ay hindi maaaring manatili sa isang lalaki. Sapat na. Umalis ka. Sa wakas ay nagalit ako at sumigaw sa kanya palabas ng pinto. Paano magkakaroon ng ganitong ina sa mundo? Pagkatapos ng araw na yon, tuluyan ko nang naputol ang aking relasyon sa kanya hanggang sa 1 taon mamaya nang ikasal ako kay Liu Ruyan. Nang mapilitan siyang pumunta sa aking apartment, doon lang kami bahagyang nagkaayos. Sinabi niya ang tungkol kay Song Weilan. Hindi siya nasiyahan at nagreklamo. Tiningnan ko siya ng malamig. Gusto mo bang paalisin ulit kita? Sumakay ka na. Nakita ko si Liu Ruyan na nakaupo sa sala, mukhang pagod. Mukhang. Hindi ako nakatulog magdamag. Pagkatapos kong ihatid si Xiaomi sa paaralan, bumalik ako at diretsyo kong inabot ang divorce agreement. Maghiwalay na tayo. Nagulat siya, parang nanlaki ang mga mata niya. Zhu Xingjie, huwag ka nang magbiro. Sapat na ang isang beses na sabihin ang paghihiwalay. Nalambot ang boses niya. Hindi ba't maayos naman ang pagsasama natin? Tahimik ko siyang tiningnan. Maayos? Paumanhin kung nabigyan kita ng maling akala. Anong ibig mong sabihin? Tungkol iyon sa mga problema ko na ipinaliwanag ko na sa'yo dati na may nanloko sa akin. Naging maputla ang mukha niya. Kung dahil lang kay Zhu Bichen, hindi na kailangan. Noong gabi pa lang ay nakita mo na. Tinulungan ko siya dahil alam kong kapatid mo siya. Agad kong isinara ang divorce agreement. Isinampal ko ito sa mukha niya. Hindi mo alam, kung alam mo lang, hindi ka magsasabi ng mga walang kwentang bagay. Liu Ruyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ilabas ang madilim kong nakaraan? Para lang sa kasiyahan mo at ni Zhu Bichen, ginagamit mo ang lakas para mapatalsik ang matalas na gilid ng papel sa mukha ko. Nagkapasa siya ng dugo sa mukha, ngunit parang hindi niya alam. Ang pasensya ko ay sobra na.
Zhu Xingji, ang mga bagay sa nakaraan ay hindi mo kailangang intindihin. Ang pagtulong sa iyo at sa pamilya Zhu ay makakabuti sa iyo. Alam kong dahil kay Song Weilan, nag-aalala ka sa iyong pinagmulan. Matagal mo nang pinipigilan ang iyong damdamin. Sa puntong ito, lahat ay nagdesisyon na. Naghirap akong kontrolin ang aking damdamin. Bakit? Ganyan ba ang sinabi ni Zhu Bichen sa'yo? O iniisip mo? Ipaliwanag mo sa akin ng maayos ang aking pinagmulan at si Song Weilan. Anong kinalaman niyan sa gusto kong makipaghiwalay sa'yo? Namuo ang luha sa aking mga mata, halos hindi ko na makayanan. Nangako ka sa akin na hindi mo na ako muling ipagkakanulo. Ngunit ngayon, hindi mo lang ako sinaktan. Sinaktan mo rin si Xiaoxi. Sa pagpapakita mo na parang tagapagligtas, mas gusto ko pang mamatay ang buong pamilya mo. Bakit siya lumabas ng basta-basta at sinabing tutulungan niya akong makilala ang aking mga ninuno at tuparin ang aking hiling? May pagkalito at kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Liu Ruyan. Zhu Xingji, kung ayaw mo, ito na. Isa-isa kong kinokolekta ang mga papeles. Nang matapos akong mangolekta, nakalma na ako. Hindi na kailangan. Pirmahan mo na. Naaalala mo pa ba noong 6 na taon na ako ay nasa bingit ng kamatayan? Ano ang ipinangako mo sa akin? Inilabas ko ang huling baraha at tinitigan ko ang kanyang mga mata. Pinilit ko siyang maalala ang araw na yon. Sabi ko, Liu Ruyan, kung sakaling dumating ang araw na hindi ko pa rin mapipigilan ang sarili ko, huwag mo akong pigilan. Bigyan mo ako ng kalayaan. Lumuhod siya sa tabi ng surgical bed ko, hinawakan ang kamay ko, umiiyak na walang tigil, at ang luha ay dumaloy sa aking kamay. Zhu Xingji, hindi mangyayari yon. Hindi na ako magkakamali. Magiging mabuti ako sa iyo at magkasama tayong mamumuhay. Paulit-ulit niyang tinatanggihan ang aking pakiusap. Ang doktor ay nagmamadali, sinasabing kailangan kong pumasok sa operating room sa lalong madaling panahon. Nabahiran na ng dugo ang buong kama. Maputla ang aking mukha at mapilit kong tinitingnan si Liu Ruyan. Kailangan kong makakuha ng sagot mula sa kanya. Ipinangako ko sa iyo kung gusto mo talaga ng kalayaan. Pagkasabi niya nito, nawalan ako ng malay. Si Liu Ruyan ay tila biglang naalala. Hawak ako ng mahigpit. Daiken, wag ka ng ganito. Babaguhin ko lahat, okay? Tahimik akong tumanggi. Matapos ang ilang segundong pagharap, ang kahinaan sa kanyang mga mata ay nawala. Miss Zuxing, kailangan ba nating umabot sa ganito? Alam kong kaya ni Liu Ruyan na yumuko sa akin, pero hindi niya papayagan ang kanyang sarili na maging nakakainis dahil sa pagmamataas. Sabi ko, ngumisi siya, nagbabala, kahit hindi kita pabibigyan ng madaling pag-alis. Kahit baka mawalan ka ng lahat, tahimik ko siyang tinanong, huminto, at sumagot. May pagtataka sa mga mata ni Liu Ruyan, pagkatapos ay pagkadismaya. Ang divorce agreement, muli kong isusulat. Xiaomi, gusto ko yon. Tungkol sa iba pa, huwag kang mag-alala, magiging kasiya siya ang resulta. Salamat, Miss Liu, sa pagpapalaya sa akin. Pagkatapos ng negosasyon, nagmamadaling lumapit si Qin. Nakita niya ang aking paghihirap. Nagulat niyang tanong, ano? Nag-away ba kayo o naglaban? Kumusta ang resulta? Hinimas ko ang aking namamaga na mga mata. Tapos na. Tara na. Tahimik akong sumakay sa kotse. Hindi maintindihan ni Qin. Makipag-usap tungkol sa diborsyo kay Liu Ruyan, isang napakatalinong babae. Ang pag-aaway dahil sa emosyon ay kamangmangan. Sa kanyang matalinong pagtutuos, hindi siya mananalo. Nasiyahan ako sa aking pagganap mayon. Hindi ko na kailangang pumunta kay Zhu Bichen. Ligtas na ako, di ba? Pinisil ni Qin ang kanyang baba. May bahid ng ngiti sa aking mga mata. Hindi na. Sa susunod, siya na ang bahala sa sarili niya. Habang hinihintay ang divorce agreement ni Liu Ruyan, gumawa ako ng 2 bagay. Una, kasama ang aking legal team, nagpunta kami sa Jingteng. Sa pangalan ni Xiaomi, nagtatag kami ng isang Anti-Bullying Relief Fund. Ang unang 10 milyong yuan ay mula sa sarili kong pondo. Pagkatapos ng anunsyo ng paaralan, maraming mga magulang ang pumayag at sumali. Sa araw ng pagtatatag ng relief fund, dumalo rin si Liu Ruyan sa kaganapan. Sa harap ng lahat ng guro at estudyante, pinasalamatan ng prinsipal ang aming kontribusyon bilang mag-asawa sa paaralan. Pinayagan din si Xiaomi na magsalita bilang kinatawan ng mag-aaral. Sa entablado, siya ay kumpiyansa at magalang. Napakaganda ng kanyang talumpati. Nagkaroon ng masigabong palakpakan mula sa mga manonood. Hindi namin mapigilan ni Liu Ruyan ang pagmamalaki sa kanya. Pangalawa, nakipagkita ako kay Zhu Bichen. Sa araw na yon, alam ng aking ina kung saan nakuha ang balita. Na malapit na kaming magdiborsyo ni Liu Ruyan, muli siyang nagkasakit at nagwala. Pinigilan ko ang kanyang kamay na nagnanais na maghagis ng mga gamit. Sabi ko, pupunta ako sa bahay ng Zhu para saktan ang kanyang ina. Pupunta ka ba? Tiningnan niya ako ng may pagkagulat. Nagnanasa siya sa kayamanan at katayuan ni Liu Ruyan ngayon, ngunit ang paglaban kay Zhu Shunyi ang pinakamalaking hangarin sa kanyang buhay. Ang kanyang pananaw ay makitid, ngunit sa pag-ibig. Buti na lang hindi ako tulad niya.
Sa kotse, tuwang-tuwa siya na parang bata. Walang pagpipigil na mura niya ang pamilya Zhu, at sa huli, binira niya rin ako, sinabing tiyak na pagsisisihan ko ang diborsyo. May intensyon na harangan ang pagbaba ng assistant, na nagsasabi na hindi patas para sa akin. Zhu, kahit na siya ang iyong ina, masyado kang nagpapalaki sa kanya. Ano pa ang maaari kong hilingin sa kanya? Mula pagkabata, hindi siya nagkulang sa akin, hindi niya ako sinaktan, hindi niya ako ipinamuhay sa ibang bahay. Mula nang ako ay maging adulto hanggang ngayon, hindi pa siya nakakagawa ng gulo sa labas. Bukod dito, binigyan niya ako ng matalinong isipan. At kakit-akit na hitsura. Dapat ko siyang pasalamatan. Pinigilan ako ng security guard. Nilabas ko ang malapit nang mawala ng bisa na sertipiko ng kasal at pumasok ng maayos. Tatay, masama. Sinasabi mong ang nanay ni Xiaomi ay magiging nanay ko sa lalong madaling panahon. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko bilang isang impostor at hindi rin ako gusto ng mga guro. Ayokong pumasok sa paaralan. Nang malapit na akong pindutin ang doorbell, narinig ko ang malakas na ingay sa loob. Ang iyak ng 6 o 7 taong gulang na babae ay parang kumulog. Ang aking ina ay nagdilim ang mukha at sumigaw ng higanti. Naupo ako sa sala. Si Tao-Tao ay umiiyak na namumula ang mukha at nakatingin sa akin ng may pagkamuhi. Ikaw ang tatay ni Xiaomi. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta sa bahay ko? Umalis ka. Tinitignan ko ang mga mata ng maliit na batang babae, marahil ay hindi. Hindi mo alam na si Liu Ruyan ay hindi ang iyong ina. Hindi si Liu Ruyan ang iyong ina. Hindi rin ang iyong ina ang bahay kung saan ka nakatira. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong ama? Napatigil sa pag-iyak ang batang babae. Tinitignan niya ang kanyang ama. Mabilis na inutusan ni Zhu Bichen ang nurse. Ipasok ang bata. Sige na, bata pa si Tao-Tao, bakit mo inaapi ang isang maliit na batang babae? Medyo hindi siya nasisiyahan, ngunit nagpapakita pa rin siya ng kahinahunan at kagandahang asal, na ipinapakita ang kanyang pagiging elitista bilang isang second-generation rich. Isang batang babae na bumubuo ng mga klike at nananakot ng mas batang mga kaklase. Dapat nating baguhin ang ating mga pananaw. Ang bata ay hindi pa maliit, siya ay masama. Nag-freeze ang kanyang mukha. Alam kong ikaw ay matagumpay. Ngunit hindi mo kailangang personal na pumunta dito upang pagtawanan ako. Kung talagang maaari akong pagtawanan, iyon ay dahil sa iyong sariling kahangalan. Patawad. Alam kong kinamumuhian mo ako, ngunit wala akong ginawang masama sa iyo. Higit pa rito, mayroon tayong parehong dugo. Hindi ko siya narinig na sinasabi ang mga salitang iyon at patuloy na ngumiti. Alam mo ba kung bakit ko sinabing tanga ka? Noong panahong iyon, ipinakita ni Liu Ruyan sa iyo ang mga bahay sa loob ng 3 buwan, ngunit hindi ka dapat sakim at pinili mo ang lugar na ito. Sa huli, kahit na hindi ka nakakuha ng posisyon ng may-ari. Maliban dito, naniniwala ako na anumang bahay. Agad na ipinagkaloob ni Liu Ruyan ito sa kanya. Ang dating prestihiyosong pamilya Zhu ay bumagsak. Una, hindi maganda ang pananaw ni Zhu Shun. Pinili niya ang mga taong may magagandang hinaharap at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagkuha ng kontrol. Sa loob lamang ng 10 taon, halos naubos na niya ang pamilya Zhu. Naiwan lamang ang isang peking pangalan. Naisip niyang makakakuha siya ng malaking kita sa pamamagitan ng koneksyon, ngunit sayang, hindi nagustuhan ni Song Weilan si Zhu Bichen. Hindi handang tanggapin ni Zhu Bichen. Dahil sa lakas ng pamilya Song, pinakasalan niya ang pinsan ni Song Weilan. Bilang resulta, nang si Song Weilan ay umangat, lahat ng mga taong hindi karapat-dapat ay pinalayas mula sa sentro ng kapangyarihan, kasama na ang asawa ni Zhu Bichen. Pagkatapos ng diborsyo, nakapagpatuloy pa rin si Zhu Bichen sa pamamagitan ng paghawak sa malaking tiyan ni Liu Ruyan at nakasalalay pa rin ito sa mahinang ugnayan ng dugo sa akin. Pandarayang ginawa niya. Noong 1 linggo lang bumalik ako, alam ko na lahat ng kanyang mga lihim. Pero si Zhu Bichen, akala niya kaya niya akong paglaruan. Bumagsak ang mata ng nanay ko. Hindi ko na kaya. Bakit pa ako makikipag-usap sa kanya? Paalisin na natin sila. Nakita ni Zhu Bichen na hindi ako naniniwala sa kanya. Naging malamig din siya. Kasabay nito, nakita ko ang kanyang kamay, medyo nabigo. Nakaangat mula sa screen ng cellphone. Ang bahay na ito, ipinangako ni Liu Ruyan na titihan ko. Sinabi niya na kahit gaano katagal ko gustong tumira dito. Kung paalisin mo ako, paano na ang kanyang mukha? Sige na, ate. Ayokong magkaroon kayo ng away bilang mag-asawa. Biglang sumugod ang nanay ko at inagaw ang cellphone niya. Ha, gusto mong lihim na tawagan ang aking manugang. Talagang masama. Bumaling siya at masayang sinabi sa akin, anak, huwag ka nang gumawa ng mga walang kwentang bagay. Tumawag ka agad ng moving company at kontakin ang media, ipakuha ang kanilang itsura na walang matirhan at umiiyak na bata, para pagtawanan sila ng buong hay. Biglang nanlambot ang mukha ni Zhu Bichen. Baliw na talaga, kung hindi siya suportado ni Liu Ruyan. Ano naman ang silbi niya bilang isang hamak na tao? Ang pagkakapatay kay Feng Na ay dahil din sa inyo, ang pamilya Zhu.
Hinawakan ng nanay ko ang leeg niya. Kailangan namin ng tulong ng aking assistant para mapaghiwalay sila. Pagkaalis ng assistant kasama ang nanay ko, doon ko na sinabi ang tunay kong layunin. Zubichen, alam mo ba kung bakit sa loob ng isang taon, kahit anong mang-asar sa akin, hindi ako sumasagot? Nabigla siyang tumingin sa akin. Ang mukha ni Liu Ruyan. Umaasa akong babastusin ako ni Liu Ruyan. Unti-unting kinakain ang aming pagmamahalan. Nakatayo siya sa gilid, dahan-dahang sinasakop ang puso ni Liu Ruyan. Ang diskarte na ito ay tama. Lahat ng mga kabit bago sila ang mamuno ay nagpapanggap na mabait at madaling pakisamahan. Kahit na nakakainis, bakit ko naman ibibigay sa kanya ang aking kagustuhan? Brutal kong binuksan ang kanyang plano. Umalis ka. Aalis ako, pero hindi talaga magpapakasal si Liu Ruyan sa'yo. Alam mo ba kung bakit? Bago mo pa mapasagot si Liu Ruyan, itinuro ko na sa'yo ang krimen. Ang krimen ng pagsira sa aming kasal. Umuwi na ako. Ikaw ang magdudusa. Naging maputla ang mukha ni Zubichen. Marahil hindi niya inaasahan na hindi ko gagawin ang inaasahan niya. Nang magpaalam kami sa diborsyo, hindi ko alam kung si Zubichen ay may kakayahan. Pagkaalis ko, kaya niya bang ayusin ang gulo na ito? Gusto ko ring pasalamatan ka sa iyong kooperasyon. Zubichen, hindi na kayang panatilihin ni Zubichen ang kanyang mahinahong ugali. Sumigaw siya sa akin, itinuturo ako. Kung gusto mong magdiborsyo, dahil lang sa tawag na yon, sinabi ko na wala akong kinalaman kay Liu Ruyan. Alam niya, syempre, ang magalit si Liu Ruyan. Naging maputla ang mukha niya. Nanginginig na nagtanong, Sister Zhu, bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? At sinira mo rin ang iyong kasal. Sulit ba? Malamig kong sabi. Zubichen, ang aking buhay, ay nasira na ng inyong pamilya Zhu. Mayroon akong ginawang manipula noon, iyon ay noong ipinanganak ako, hindi ko ito magagawa. Pero gusto mong matutunan ang mga paraan ng nanay mo. Para manipulahin kami muli, hindi kailanman. Zubichen, napakalaking panganib. Ngayon lang kita nakilala. Alam mo ba na ganito kalamig at may panlilin lang si Liu Ruyan? Tiningnan ko ang oras. Malalaman niya yon. Ngunit wala ka ng pagkakataon. Maya-maya, nag-text si Qin Li sa akin. Natanggap na niya ang divorce agreement ni Liu Ruyan, ngunit kailangan itong ipagpatuloy sa isang lihim. Ngunit hindi niya alam. Ang kasiyahan sa kanyang boses ay halos lumabas sa screen. Nahulaan ko na ang resulta ay hindi magiging kaaya-aya. Nakatingin sa aking nakaupong si Zubichen sa sopa, pagkatapos ay pinagpag ko ang aking damit at tumayo. Lumipat na kayo kaagad. Ang ganitong uri ng ari-arian, ako ang nagtutukoy na kailangan ko. Sumigaw si Zubichen sa likuran ko na hindi makatawaran, Zuxing, ate. Bakit ka nagmamalaki? Hindi ko nakuha si Liu Ruyan, kaya nag-divorce ka rin. Sa tingin ko, natalo ka. Hindi ko na nakuha ang kahit ano noon. Hindi ko pinansin ang kanyang walang kakayahan na sigaw. Ang pagkapanalo o pagkatalo ay hindi sinisigaw. Sa biyahe pa uwi, tuloy-tuloy na nagreklamo ang nanay ko tungkol sa aking ugali. Dapat mo na siyang pinaalis kaagad. Ngumiti lang ako nang hindi nagpapaliwanag. Pinaalis mo na kaagad. Sino ang nagbabayad ng ganitong uri ng sakit para patayin ng isang tao? Sa divorce agreement. Bukod kay Xiaomi, nais ni Liu Ruyan ang lahat ng kita ng pamilya sa mga nakaraang taon, kasama ang mga pamumuhunan ng kanyang dating asawa. Lahat ay napunta sa akin. Kaya ang kaso ng aming diborsyo ay mas nagbubunga ng chismis kaysa sa inaasahan ko. Nag-exaggerate si Qin Li, nakakuha ka ng 60 bilyon. Isipin mo noong pinagtaguan ka ni Liu Ruyan. Ilang tao ang nanlait sa'yo. Nakakatawa. Ang resulta, 6 na taon mamaya. Ginawa mo ang ganitong kagandang comeback. Sige na, hindi lang sa financial circle. Sa entertainment circle, maging sa social news, naglipa na ang iyong mga balita. Maging sa aming circle ng mga abogado, pinag-uusapan nila kung sino ang nagbigay ng kaso ng diborsyo para sa'yo. Dahil sa'yo, naging kilalang abogado ako sa buong bansa. Hindi ko alam kung makakalanghap ako ng ginhawa. Pagkatapos kong lumagda at kumpletuhin ang mga papeles, nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, nang magising ako, nag-scroll lang ako sa aking telepono, at ang mga pop-up ay puro balita tungkol sa akin. Ang paghihiganti ng isang marangal na tao ay hindi kailanman nahuhuli. Mas matalino si Zuxing. 6 na taon lang ang ginamit niya. Mabilis kong binasa. Ang mga balita ay medyo objektibo. Hindi ito pumupuri o naninirang puri. Isinulat ang ilang katotohanan at kasinungalingan tungkol sa aming 6 na taon ni Liu Ruyan. Lahat ay mga bagay na maaaring i-verify sa mga balita. Tinitigan ko ang malalaking itim na titik sa balita. Ang paghihiganti ng isang marangal na tao ay hindi kailanman nahuhuli. At ako, ginawa ko lang 6 na taon. Talagang isang pahayag na parehong magaan at mabigat. Nagmamaneho papunta sa isa sa mga kaugnay na kumpanya sa ilalim ng aking pangalan. Sa kalagitnaan ng isang shareholders meeting, naka-received ako ng tawag mula sa editor-in-chief ng magazine, si Pei Xiaowen. Pinahinto ko ang kotse sa gilid ng kalsada upang unawain ang panig ng kausap.
Ang kanilang magazine na nagtatampok ng Hall of Fame at listahan ng mga mayayaman ay malapit ng ilabas. Dahil sa aking diborsyo kay Liu Ruyan. Malaking pagbabago sa yaman ko na hindi ko man lang pinansin sa mundo ng pananalapi noon. Naging dark horse sa listahan para sigurado gusto nila akong panayamin ng bahagya. Pagkatapos ng phone interview, hindi ko napigilang matawa. Ang respetadong financial magazine na P. Shawen. Kapag nasa listahan na ako, halos mahulaan ko na kung gaano karaming mga kaganapan ang susunod. Si Liu Ruyan, na matagal nang nasa mundo ng negosyo, ay may matalas na pananaw at naging isang malayang mamumuhunan. Talagang makakaiwas sa maraming istorbo. Pagkatapos nito, araw-araw na trabaho. Halos walang oras. Hindi ako makapagpahinga sa pagtatapos ng 6 na taong kasal, ngunit kinukuha ko pa rin ang oras araw-araw upang samahan si Xiaomi kumain. Si Liu Ruyan ay palaging naroroon. Naghiwalay kami ng mapayapa, walang away. Mas naging mahusay si Liu Ruyan bilang ina kaysa noong bago kasal. Hindi na apektuhan si Xiaomi. Hindi ko nakipag-agawan kay Liu Ruyan para kay Xiaomi. Talagang walang dahilan. Kung siya ay kasama ng kanyang ina, hindi niya kailanman mawawala ang kanyang ama. Ngunit kung siya ay kasama ko, hindi ko masisiguro kung ang pagmamahal ng mapaghimagsik na si Liu Ruyan sa kanya ay magiging pareho sa loob ng ilang dekada. Higit pa rito sa mga koneksyon, grupo, at lakas ni Liu Ruyan kung siya ay kasama niya. Ang edukasyon at impluensya na matatanggap ni Xiaomi ay hindi ko matutumbasan. Kailangan kong isama si Liu Ruyan sa bawat sandali at puwang ng paglaki ni Xiaomi sa buhay. Maraming pagbabago sa hinaharap, ngunit alam ko. Kung mas nasasaktan si Liu Ruyan, mas marami siyang ibibigay at mas mahihirapan siyang makaalis. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Liu Ruyan na manatili ako at samahan ang aking anak na babae. Tumanggi ako. Kailangan niyang masanay ito sa kalaunan at malakas siya. Nasa puntong kaya na niyang tanggapin na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya ka nag-file ng divorce ngayong taon? Napagtanto ni Liu Ruyan ang katotohanan at pinigilan akong isara ang pinto ng kotse. Nag-isip ako saglit bago tumingin sa kanya. Kung iyon ang iniisip mo, masasabi na ganoon nga. Nagtaka siya ng bahagya na parang ngayon lang niya ako nakilala, saka siya tumango. Umatras ako at pinaandar ang kotse palayo sa parking space, ibinaba ko ang salamin ng bintana. Ginoong Liu, nagsisisi ka na sa pagbibigay mo sa akin ng napakaraming problema. Umiti siya, mukhang kumpiyansa. Na Zhou, hindi ito ang ating katapusan. Isang salita na walang katiyakan. Isinara ko ang bintana ng may malamig na mukha, iniwan siya sa usok. Kapag inayos ko na ang mga bagay-bagay isa-isa. 2 buwan na ang lumipas. Isang malaking kahilingan mula sa isang kaibigan na kailangan kong dumalo sa alumni reunion ngayong taon. Ang Jingda ay isang kilalang universidad sa buong bansa. Maraming matagumpay na tao na tulad mo. Ang organizer ng alumni reunion na ito ay ang ilang mga senior na kasama mong nasa listahan ng daan-daang pinakamayayaman. Naramdaman ko ang pananakit ng aking noo. Tila hindi talaga ako makakaiwas. Ito ang sarili mong mundo. Hindi mo maaaring tulad ng dati sumunod sa magulong buhay ni Liu Ruyan. Walang nagawa. Mabuti. Ito ang unang pampublikong kaganapan na dadaluhan ko pagkatapos ng divorce. Kailangan ko pa rin gawin ang hakbang na ito. Nakita ni Kinli na pumayag ako, medyo nagkamali siya. Ngayon, may mga masasamang sabi tungkol sa iyo sa labas. Kung maririnig mo ito sa oras na yon, huwag kang magalit. Tumaas ang kilay ko. Hindi ito nakakagulat. Matapos lumipat si Zhu Bichen at ang kanyang anak mula sa villa sa labas ng pantalan, sumikat ako dahil sa diborsyo. Ginamit niya ang aking kasikatan upang makapanayam ang ilang media, sinabi na ako ay hindi lehitimong anak ni Hihailing at binaligtad ang mga katotohanan. Sinabi na ang aking ina ay ang ikatlong tao. Ang aking ina ay nainis at binasag ang telebisyon at pinalayas siya sa loob ng 2 buwan. May mga taong naninira sa akin at sa aking ina sa labas, at mayroon ding mga sumusuporta sa akin. Sinasabi nila na ako ay matuwid. Hindi pa ako nagpapaliwanag. Sa aking posisyon, alam ko na. Ang tanging tinig ng mga opinyon sa labas tungkol sa akin ay hindi magandang bagay. Masasabi mo na. Ang totoo at hindi totoo ay mas maginhawa para sa akin na magtago sa dilim. Ang aking pag-aaway ay ang pagkasabi na nakalimutan ko na ang bagay na ito. Hindi ito totoo. Ang pamilyang Zhu ay may kaunting epekto sa akin, ngunit ito ay kaunti lamang. Matagal nang kumakanta si Zhu Bichen. Malalaman ng mga manonood na siya ay isa lamang na nagpapanggap. Ginawa ko ang aking makakaya. Inaasahan kong maririnig ang mga kritisismo sa labas, ngunit hindi ko inaasahan na ang ilang tao ay makapagsalita ng ganoon kasama. Ako ay nakatayo sa labas ng malaking bulwagan ng hotel ng militar at hotel ng mga alumni ng Jingda, Zhu Xingjian, isang 4 na tono na anak. Gamit ang kanyang mukha, tinamaan niya si Liu Ruyan, at mas kaunti siyang nakakuha ng 20 taon. Ngayon, sa pamamagitan ng diborsyo, nakamit niya ang kalayaan sa pananalapi.
Ang pagtawid sa antas ay talagang may mga paraan. Ang ganitong uri ng paggamit ng kasal bilang isang hakbang upang lumapit. Talagang ginagawang bulaklak ang batas ng kasal. Ang pangwakas na pagpapasya na nakatayo sa moral na nakatataas na punto upang ibagsak ako sa kailaliman. Nakikilala ko ang lalaking nagsasalita. Siya ay talagang isang kapatid na mas mataas kaysa sa akin sa Jingda. Matapos pakasalan ni Zhu Bichen ang anak na babae ng malaking pamilya Song, ipinakilala siya ng kanyang asawang babae sa pamamagitan ng isang koneksyon at nagkaroon siya ng maikling relasyon kay Song Weilan. Pagkatapos, naghiwalay sila dahil sa ilang kadahilanan at pinakasalan ang anak na babae ng isang maliit na kumpanya. Sa ikatlong taon ng kanilang kasal, sinamahan ko si Liu Ruyan sa isang media event at sa harap ng kamera, sinabi niya sa akin ang mga salitang nagpapahiwatig na ako ay isang lalaking kumakain ng malambot na pagkain at walang tunay na kakayahan. Maaaring itapon ako ni Ruyan. Matapos kong ilantad ang kanyang panlilinlang at sumagot, pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha at hindi na nagpakita sa harap ko. Sa aking pag-akala, matapos kong ilantad ang kanyang panlilinlang at sumagot, pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha at hindi na nagpakita sa harap ko. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng ilang taon, galit pa rin siya sa akin. Ang assistant ay nagsismis sa aking tainga. Lagi akong nagsasabi sa labas na si Song Weilan ay single dahil hindi siya nakalimutan sa'yo. Kung hindi para sa tagapagmana. Hindi siya magkakaroon ng anak, ngunit hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino ang ama. Noong panahong iyon, pinuri ka ng labas dahil sa pagdurusa at pagtitiis. Ang mga pamamaraan ay mahusay. Nagpahayag pa nga si Irea Song sa publiko na siya ay nagkamali sa pananaw noon. Ang mga mata ng batang babae ay kumikinang sa usisero. Ito ay isang karaniwang paraan lamang ng mataas na lipunan upang magpalaki ng isa at magpababa ng isa. Hindi ko alam kung dapat akong ngumiti. Ang pagiging hindi makalimutan ni Song Weilan ay totoo man o hindi, wala itong silbi sa akin. Narinig ko ang marahas na mga sigaw mula sa loob ng bulwagan. Chen Dongsheng, itigil mo ang iyong mapagmataas na pagmumukha. Sinabi mo na si Zhu Xingjian ay nakipaghiwalay kay Liu Ruyan ng 20 taon na ang nakakaraan. Kung pumili siya noon kay Song Weilan, hindi ba't mas maganda siya kaysa kay Liu Ruyan noong panahong iyon? Sinasabi mong kinumputan niya ang kasal. Nagkataon lang ba na nagplano si Liu Ruyan na mangalo niya? Siya rin ang nagpasimula ng halos pagkamatay niya sa aksidente. Sa loob ng isang taon, si Liu Ruyan ay sumuporta kay Zhu Bichen. Ginawa mo siyang pagtawanan ng mga tao. Ito rin ba ang inaasahan mo? Hindi mo matanggap na si Xingjian ay pumasok sa listahan ng mga mayayamang tao pagkatapos ng diborsyo. Ngunit ang lahat ng perang iyon ay kanyang mga pamumuhunan. Ito ay naipon ng paisa-isa. Sa 6 na taon na ito, siya lang ang nag-alaga kay Xiaomi. Si Liu Ruyan ay tulad ng isang pabayang amo. Kailangan pa niyang magsikap na mag-aral at kumita ng pera. Ang lahat ng mayroon siya ngayon ay nararapat sa kanya. Nakakatawa talaga. Si Liu Ruyan, isang napakatalino at matagumpay na babae sa iyong pananaw. Naging isang hangal na puso na maaaring gamitin ni Xingjian. Nakarinig ako ng palakpakan mula sa bulwagan. May lumabas pang tinig na nagsabi, ang taong iyon ay umalis na. Perpekto, makakasalubong niya ako sa pintuan. Hindi niya inaasahan na narinig ko ang lahat. Ang mukha niya ay biglang namutla. Pinagsilbihan mo si Liu Ruyan ng napakaraming taon at hindi ka pa rin nakikipaghiwalay. Si Qi Lizisan, kahit na kumuha siya ng malaking pera bilang kabayaran sa paghihiwalay, siya ay isang talunan pa rin. Umiti ako ng bahagya. Nagbigay daan ako, nagpapasalamat kay Chen sa kanyang pagmamalasakit. Sa huli, hindi ko masasabi ang anumang kahulugan. Nagalit siyang umalis sa venue. Ang alumni reunion ay naging maayos at hindi naapektuhan ng maliit na kaguluhang ito. Ang ilan sa mga mas nakatatandang estudyante ay may malakas na kakayahan at malaking impluensya. Sa huli, nag-usap ang lahat at nagpalitan ng mga mapagkukunan. Ang mga bisita ay masaya. Pagkatapos ng kaganapan, nagpunta ako sa underground parking lot upang kunin ang aking sasakyan at nakasalubong ko si Song Weilan. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa tabi ko. Bahagya akong huminto. Matagal na tayong hindi nagkita. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang mag-isa mula nang ako ay ikasal. Sa mga pampublikong kaganapan noon, nag-iwasan kami hanggat maaari. Pinakamatagal ay ilang segundo lamang ng pagpapalitan ng tingin. Ang mga salita ng mga marangal ay parang tubig. Isinara niya ang bahagyang nakabukas na pinto ng sasakyan at lumapit sa akin ng may kagandahan. Hindi nagbago ang kanyang mukha sa paglipas ng panahon. Nananatili siya sa kanyang dating kumpiyansa at marangal na hitsura. Sandali siyang tumingin sa aking mukha at bahagyang ngumiti. Nag-iba ang iyong pananaw, malaki na ang nagbago. Tumango ako. Maraming salamat sa pagpapalit ng iyong pananaw. May maraming chismis tungkol sa iyo sa labas kamakailan. Lumapit ka. Alam ko na si Miss Song ay hindi kailanman naging isang tao na mahilig sa chismis. Pinindot niya ang hood ng sasakyan.
Ang kanyang mahahabang binti ay bahagyang nakabaluktot at bigla siyang nagtanong sa paraang parang interesado. Masaya ka ba sa kasalukuyang sitwasyon? Sa katunayan, ang mga ganitong uri ng katanungan ay medyo magalang para sa ating relasyon kung saan hindi tayo nag-uusap sa loob ng maraming taon. Nag-isip ako, ito na ang pinakamagandang sitwasyon na maaari kong makuha sa aking buhay. Siyempre, masaya ako. Ako ay lubos na nasisiyahan. Nakatingin si Song Weilan sa akin na parang nag-isip, sinusuri ang aking mga salita. Ang iyong paglaki. Ay nagulat ako at nagpasunod sa akin. Ngunit, nagbago ang tono ng kanyang pananalita. Sa nakalipas na 6 na taon, ang paghihirap na dinanas mo ay tiyak na hindi mararanasan ng ordinaryong tao. Tahimik ko siyang tiningnan, nakakita ng bahagyang kalungkutan sa kanyang mga mata. Napakalabo na parang isang isda. Sister Zuxing, talaga bang umiibig ka na kay Liu Ruyan? Natigilan ako at hindi sumagot. Napanood ko ang mga video at larawan niyo sa mga event sa lahat ng media camera, sa iyong mga mata, siya lang ang naroon. Paghanga at pagmamahal. Sister Zuxing, nahulog ka na ba sa kanyang kagandahan noon? Sinasabi ng publiko na ang pagpapabuntis kay Liu Ruyan ay ang iyong taktika. Ngunit alam ko, hindi ka ganoon. Ang susi sa aking palad ay parang tinutusok ako. Hindi pa rin ako nagpapakita ng anumang emosyon. Bilang isang batang nakaranas ng hirap ng paghihiwalay ng magulang, naniniwala ako na ang isang anak ay maaaring ang kaligtasan ng inyong kasal noon. Ngunit tulad ng sinabi ni Auntie Ruyan, hindi mo nakuha ang aking tugon. Hindi niya rin inalintana at bahagyang tumango sa akin. Umikot siya at lumibot sa harap ng kotse at napalibutan ang loob ng sasakyan. Pagkatapos ng isang maikling at malakas na busina, ako na lang ang natira sa malaking parking lot. Tiningnan ko ang buntot ng kotse na papalayo, na parang isang butil ng buhangin na tumatama sa aking mukha. Ang aking paningin ay unti-unting lumalabo. Hindi kailanman naging madaldal si Song Weilan. Siya ay may magandang pag-ugali, ngunit ngayon ay naramdaman ko ang kanyang pag-aalala at katapatan. Siguro totoo ang sinasabi ng iba na hindi niya ako makalimutan, o baka naman talagang minahal niya ako noon. Nakatayo ako ng mag-isa sandali, at bago ako umalis, sinabi ng kanyang assistant, nasa likod niyo po si Emir Song. Narinig din niya ang pagkamuhi ni Emir Chen sa inyo. Ako si Yayi. Ang dumating ay ang assistant ni Song Weilan. Dati, maganda naman ang relasyon namin. Salamat sa kanyang pag-unawa at suporta. Ayokong magsalita pa. Mukhang hindi siya sumusuko, at nagtanong siya ng nagmamadali. Anzhou, hindi pa kasal si Emal Song. May pag-asa pa ba kayo? Natigilan ako. Nakita kong nakatingin siya sa akin, kaya umiling ako. Wala na. Ako ay mapangahas. Huwag magselos, Anzhou. Umalis siya na dismayado. Tuluyan na akong nakalaya sa panggigipit ng pamilya at madalas na lumabas sa publiko. Sa kabilang banda si Liu Ruyan. 6 na buwan pagkatapos, ang kanyang pagnanais na magkasama muli ay lalong naging halata. Gamit si Xiaomi bilang pananggalang, sinubukan niyang buuin ang lahat ng kanyang personal na insidente. Tinunan siya ng litrato ng media. Palaging lumalabas siya bilang isang mabuting ina. Kung hihingi ng litrato ang isang reporter, siya ay magsusuot ng magkatugmang damit para sa magulang at anak. Tinatakpan niya ang mukha ni Xiaomi, mahigpit na nakikipag-ugnayan, nakangiti. Sinamahan niya si Xiaomi sa pagsakay sa kabayo, pangingisda, at skiing. Pagbaril ng pana, paglalaro ng golf, o paghihintay sa labas ng paaralan na nakasakay sa isang mamahaling sasakyan. Ang pinakamatindi ay noong bakasyon, isinama pa niya si Xiaomi sa Africa para mangaso. Gaya ng aking inaasahan, kung gusto mong ibigay ang lahat ng pinakamahusay sa iyong anak, hindi sapat ang anumang puhunan o sakripisyo. Ito ay isang walang katapusang black hole, nakadepende na lang kung gaano kalaki ang handa niyang ibigay. Noong ginagawa ko ang isang interview show, biro ng host, si Liu Ruyan ngayon ay mas may pagkababae, parang nasa bingit ng pag-ibig. Kung hindi niya ako mahal, bakit siya magiging napakabihasa na hayaan akong kunin ang 6 na bilyon? Pagkatapos, mapanukso siyang nagtanong kung bibigyan ko pa ba ng pagkakataon si Liu Ruyan. Tumingin ako sa kamera. Nag-isip ako, sino ang nakakaalam sa hinaharap? Ngayon, gusto niyang maging mabuting ina. Lubos akong nagpapasalamat. Kung gusto mong tumakbo ang kabayo ng mabilis, kailangan mong bigyan ito ng damo. Para kay Xiaomi, hindi ako magiging madamot sa ilang magagandang salita. Ang pag-iisip ng malalim ay magbubunga. Liu, magpatuloy ka. Ang host ay sumigaw sa kawalan. Kahit si Xiaomi ay nabili ni Liu Wuyan, kakaiba. Ang host ay sumigaw sa kawalan. Kahit si Xiaomi ay nabili ni Liu Wuyan, kakaiba. Nakakatuwa na tinutulungan siya ni Dailai. Sa isang commercial banquet, isang waiter ang lumapit. Zhou, sinabi niya na ang iyong anak at ang ina ng anak ay naghihintay sa labas. Gusto mo bang papasukin sila? Ang mga taong nasa paligid ay tumawa na nauunawaan. Marahil ang waiter na ito ay bago at hindi kilala si Liu Wuyan.
Kaya't sumunod lang siya sa utos at nagtanong. Sa katunayan, si Liu Wuyan ay gumagawa ng ganitong bagay. Hindi isang beses o dalawa. Sa kanyang katayuan, kung gusto niyang pumasok sa isang event hall, bakit pa siya maghihintay sa labas? Hihilingin pa siya ng organizer na pumasok. Pinigilan ko ang aking pagkayamot. Nilapag ko ang baso at sinabing, paumanhin, ayusin ko lang. Nagsimulang umulan ng nyebe sa labas. Ang ina at anak ay naglalaro ng nyebe sa hardin, ganap na nalilimutan ang lahat. Xiaomi, tawag ko. Nakangiti na ang aking labi. Lumingon si Xiaomi at tumakbo papalapit sa akin. Si Liu Ruyan ay nasa likuran. Malumanay niyang ipinatong ang kanyang Amerikana sa akin upang hindi ako lamigin. Hawak ni Xiaomi ang aking kamay sa magkabilang panig, tumatalon-talon. Sinunod ko silang umuwi. Pagkatapos makatulog si Xiaomi, hindi ko na napigilan ang aking sarili at tinawag si Liu Ruyan sa labas. Sapat na, Liu Ruyan, naimpluwensyahan mo na ang aking buhay. Nabalitaan ko na dadalo rin si Song Weiluan ngayong gabi. Ano naman kung siya ay Ano naman kung hindi? Nainis na ako. Ang ganitong Liu Ruyan ay hindi ka panipaniwala. Biglang niyakap ako ni Liu Ruyan, ang kanyang kamay ay pumasok sa ilalim ng aking braso. Nagulat akong itulak siya palayo. Agad siyang nagtaas ng kilay at nagtanong, papasok ako sa kwarto ni Xiaomi. Pinababa ko ang aking boses at sinabing, bitawan mo ako. Hindi lang siya hindi bumitaw, kundi lalo pa siyang umungol sa akin, Ezio. Gawa ba sa bakalang iyong puso? Ano pa ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako? Kami naghiwalay, hindi tumatakas. Ang katigasan ng ulo ni Liu Ruyan ay nagbibigay sa akin ng malaking sakit ng ulo. Halos 1 taon na akong binata. Malaya akong nagtatamasa. Ito ang pangarap kong buhay. Hindi ko na kailangang pasayahin ang sinuman. At hindi ko na kailangang mag-alala kung saan siya matutulog sa ibang lalaki sa gabi. Wala nang sinuman ang maaaring pumuna o humiling sa akin. Sino mang makapagdesisyon sa sarili niyang buhay, sino ang gugustuhin bumalik sa kasal na walang katapusan? Gagawin ba kitang hindi makahabol? Tanong ni Liu Ruyan nang may pagkadismaya. Umisi ako. Liu Ruyan, dapat mong tanungin kung sino ang gustong tumakas mula sa kagandahan. Siya ay bahagyang kinakabahan. Kung gusto mo ang kasalukuyang buhay mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking ari-arian. Ako ay magiging iyong buong panahong asawa. Sapat na. Pinutol ko. Liu Ruyan, ano ang karapatan mong hilingin na makipagtalik ako sa iyo? Kahit gaano ka pa kaganda ngayon. Hindi pa rin ako naniniwala sa isang taong may nakaraan, lalo na sa pangalawang opisyal. Si Liu Ruyan ay nawalan ng kakayahang magsalita dahil sa akin. Kapag pinag-uusapan natin ang muling pagsasama, palagi tayong naghihiwalay ng hindi magkasundo. Siyempre, hindi ko hindi nakita ang kanyang katapatan at pagsisikap, ngunit ito lamang. Mas mabuting maging malamig sa iba kaysa pahirapan ang sarili. Akala ko malinaw na ang sinabi ko, ngunit hindi ko inaasahan na si Liu Ruyan ay may parehong paniniwala tungkol sa muling pag-aasawa. Maliban kay Xiaomi, gumamit siya ng bagong pamamaraan. Kooperasyon sa negosyo. Hanggat gusto niya. Palagi kaming magkikita. Kahit si Kinlay at ang aking ina ay naging target ng kanyang diskarte laban sa akin. Wala pang 1 buwan, si Kinlay ang naging tagapamagitan niya. Huwag mo munang tanggihan. Hindi ko sinasadyang lumayo. Natakot si Kinlay na umalis ako, kaya mabilis niya akong pinigilan. Nagdala siya ng isang dokumento, isang investigasyon tungkol sa sekretarya noon. Sa kanyang pakiusap, maingat ko itong binuksan. Nang matapos ako, tiningnan niya ako ng may pagtataka. Ano pa ang masasabi mo? Dinampot ko ang material na puno ng detalye at umiling na may napakalalim na paghinga. Nagulat siya. Si Liu Ruyan ay naloko. Ang pag-inom ng alak na yon at pagiging lasing ay dahil sa droga. Hindi sila nagkaroon ng 5 beses na relasyon. Hindi ka naniniwala. Mayroon dito ang mga resulta ng laboratorio noong panahong iyon. Umiling ako. Hindi naniniwala. Ngunit ang panahon ay lumipas na. Kinlay, masaya akong nabubuhay ngayon. Matagal na pinag-isipan ni Kinlay bago sinabi, ngunit ganito. Si Liu Ruyan ay tila nakakaawa. Umiling ako. Si Liu Ruyan ay hindi isang babaeng nangangailangan ng awa. Malamang nalaman ni Liu Ruyan ang aking desisyon mula kay Kinlay. Matagal na siyang walang ginawa, hanggang sa isang araw. Ang aking ina ay biglang pumunta sa aking opisina, winagayway ang kanyang telepono, at malakas na nagtanong, anak, alam mo na ba? Ang soyang ito ay nabangkarote. Hahaha. Bumangon ako at nagulat kung ano ang nangyayari. Tuwa siya na parang bata. Ang pinakakaibigan kong si Zhu kayon, nakuha ko ang aking telepono at nakita ko na si Mayor Zhu pala ang nakasave. Ang huling maliit na kumpanya ay nagsara rin dahil sa kakulangan ng mahuhusay na tao, at ang pamilya Zhu ay tuluyang umatras sa capital market. May dagdag na balita sa dulo ng balita. Dahil sa hindi pagbabayad ng utang, ang lumang bahay ng pamilya Zhu ay malapit ng ma-auction. Ang lahat ay malugod na tinatanggap na magbid. Pinapunta ko na ang aking manugang. Bumili siya ng bahay para sa akin.
Gusto kong tumanda doon. Hahaha. Inalagaan ako ng nanay ko, hinalikan niya ako ng mahigpit na parang bata, at tumakbo ulit palabas. Sabi niya, pupunta siya para hanapin ang kanyang manugang at apo. Umiling ako ng walang magawa at mumiti. Nang gabing iyon, natulog ako hanggang hating gabi. May pumindot sa doorbell. Mabilis kong tinanong at nalaman ko na ang pinakamatagal kong kaibigan, si Liu Ruyan, ay tumatakbo na patungo sa akin. Nang bumukas ang pinto, sumubsob siya sa akin yakap. Naghihintay ako. Zuxing, alam kong mali ako. Talagang dapat akong mamatay. Sinapo ko ang kanyang balikat at hinayaan siyang ipaliwanag. Saka siya napaluha. Nang makita kita ngayon, nalaman ko kung gaano kakagaling. Gaano kakalakas sa loob. Akala ko ang ganitong klase ng ikaw ay gagawing perpekto ang buhay sa pamilya Zhou. Natigilan ako at tiningnan siya ng may pagkalito. Ngumiti siya sa akin ng may kapilyuhan. Gusto ko sanang formal na humingi ng tawad sa iyo, ngunit wala akong lakas ng loob. Uminom ako ng 2 bot ng red wine ngayong gabi. Umiyak siya habang nagsasalita, ngunit Zuxing, huwag mong pagdudahan ang aking katapatan. At, gusto kong sabihin sa iyo ang isang sikreto. Ang liham ng pag-ibig sa kasunduan sa seguro ay sinadya kong ipabasa sa iyo. Hindi ko matanggap na pinili mo ako na may peklat dahil nawala mo si Song Whale. Kahit na sinuportahan ko si Zubichen. Iyon ay para lang buluhin si Song Whale sa pamilyang Song at magpasikat. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng marami, at sa huli ay nakatulog sa aking yakap. Sa laban na ito, parang nagising siya. Madalas siyang dumalaw sa aking tinitirhan ng makapal ang mukha. Pagkatapos kong tumanggi, dinala niya si Xiaomi. Bilang resulta, talagang nagtagumpay siya. Nanatili siya ng ilang gabi. May nagpakilala sa akin mula sa industriya. Mga kasama sa babae na may magagandang kwalifikasyon, hindi ko sila pinansin. Walang ibang dahilan. Hindi lang ako interesado. Bukod pa riyan, mayroon si Song Whale at Liu Ruyan sa harap ko. Mahirap na para sa akin na magustuhan ang sinuman. Ang pag-ibig ay hindi kailanman isang pangangailangan sa buhay. 3 taon mamaya. Si Liu Ruyan ay ganap na naging isang walang hiyang tao, handang maging aking alipin. Hindi na ito nakakagulat sa labas ng mundo. Hindi na siya nag-aalala kung makakabalik pa siya sa kasal. Minsan, naiinis ako. Pinalayas ko siya. Kumakatok siya sa aking pinto at tinatawag ako. Zuxing, buksan mo ang pinto. Gusto ko lang pumasok at ibigay sa iyo ang isang kama. Nangangako akong wala akong gagawin. Ang mga sinabi mo ay talagang nakakainis. Taon, wala pa rin kaming sariling mga buhay. Pero wala pa rin namang ibang tao sa paligid namin. Siyempre, may mga tao sa labas na nagsasabi tungkol sa akin. May mga masasama silang sinasabi na bilang isang public figure, ginagamit ko ang diborsyo para makamit ang financial freedom. Hindi daw ito magandang halimbawa. Palagi ko lang itong pinapansin na lang. Ito'y parang balita. Narinig ko na lahat.